Magandang hapon mga kapanalig. Welcome sa programang Usapang KKK. Kalusugan, Kagalingan, at Kagandahan. Ako po si Ivy at kasama natin si Dr. Irene Lim. Para po sa inyong mga katanungan, maaari po kayong mag-text sa 0922-875-2899, 0925-896-1689, at 0917-810-6169. Para po sa may mga YouTube at Facebook, pwede nyo pong hanapin si Dr. Type nyo lang po ang Dr. Irene Lim. Magandang hapon pong muli sa inyong lahat at welcome po sa ating talakayan sa Usapang KKK. Ang inyo pong lingkod, si Dr. Irene Lim, ang magbibigay na naman po sa inyo ng panibagong kaalaman. And always remember that knowledge is power. Ligtas ang may kaalaman. And when you lose your health, you will lose everything. Paki-like, share, and subscribe na rin po. I-type nyo lamang ang Dr. Irene Lim both sa YouTube and sa Facebook. Yung mga na-miss out nyo pong episode, pwede nyo pong i-search dyan. No? For our announcement, ang ating pong good news, so atin pong ibinalik ang free check-up, free urine and free sugar testing, and colon cleansing free pag may referral kayo. But only for a limited time. So, less than 2 weeks lang po until March 31. So, hanggang Easter Sunday lamang po, no? So, kaya wala ho kayong pasok. So, starting this Friday at Holy Week na ho next week. So, ayan po, magpalista na po. Wala po uling bayad ang check-up. So, samantalahin nyo na po. Meron ho kayong free urine and sugar testing. So, yung hindi ho nakaabot sa 4 na buwan na promo po. No? This is your last chance. Makiagaw na po sa pagpapalista. Ito po in-extend namin. Marami pa ho kasi ang nakikiusap. Tumatawag ho at nagte-text na sila daw ho ay hindi nakaabot. Pagbibigay po natin para sa ating mahal na araw. Kami ho ay bukas, even Holy Week. Kasi ho kami ay may mga naka-antibiotic treatment na pasyente for walking pneumonia. So, kaya hindi ho nagko-close ang clinic, even holidays. Of course, yung atin hong promo package, so mas maganda ho ngayon kasi parang buy 2 tapos free 1. No? If you buy 2 detox, meron ho kayong it can be vector scan or blood cleansing. Or if ang binili ho ninyo is detox and blood cleansing, free nyo ho ang vector scan. Okay? Mas maganda ho yan kasi may free. Unlike last time, yung promo ho natin, discounted lamang po. So, mas pinaganda ho namin ang promo package. And yung high-dose vitamin C po, nagkakaroon niya ng antibacterial and anti-cancer effect. So, yan po ay extended. So, samantalahin nyo na ho, i-prepaid nyo na po habang extended po yan para hindi na ho kayo mapagsarahan ng ating promo. Detoxification program and blood cleansing program. Ang detoxification program, yan ho ang missing link. Kaya hindi na-address ang root cause ng sakit. Kaya ho puro band-aid treatment ang ginagawa natin. Masakit ang ulo mo, ito ang paracetamol. Masakit ang tiyan mo, ito ang antacid. But never hong na-address ang root cause. High blood ka, ito ang pangbaba ng BP. But when you stop taking the medication, high blood ka pa rin, diabetic ka pa rin. So, you cannot really tell that it is a cure. Ang katotohanan ho, suppression and control lang ang nangyayari. But addressing the root cause, hindi po. Now, by doing detoxification and blood cleansing program, na-address po ang root cause ng sakit. Why? Ang detoxification program ho, nalilinis ho yung basic organ ninyo, which is the colon, the liver, the gallbladder, the kidney. It kills parasite and remove chemicals and heavy metals inside the body. And commonly, halos lahat po, high blood, diabetes, high cholesterol, triglyceride, uric acid, halos lahat po yan, even cancer. Ang root cause is what? Congested liver and gallbladder. So,
hindi lang ho nakikita sa ultrasound, ang nakikita lang ho is fatty liver, but ang katotohanan po, pag binasa yan na fatty liver, puno na ho ng stones ang loob ng atay. And pag puno na ho yan, malalaglag na ho yan sa apdo. The same stones, pag nalaglag ho sa apdo dahil puno na, it will be called gallstone. Pero yan ho, pag nasa liver pa, we call it intrahepatic stones. Kaya ho, hindi na ganun nakaka-filter yung liver natin, hindi niya na masyadong nagagawa yung kanyang lahat function because siksikan na ho doon sa loob. Pag dinetox mo ang pasyente na tinanggalan na ho ng still, may mga lalabas pa rin ho parang mga green peas na nakalutang sa bowel. Yun ho yung mga stones. O bakit may lalabas pa wala nang apdo? Galing na ho sa loob ng apdo. So that is a proof. And kaya ho ang fatty liver, hindi ho effective pagka paiinumin lang kayo ng supplementation. Kailangan po, i-detox muna. Cleansing muna, linisin bago magbigay ng sustansya sa atay para ho may space to put on yung supplementation. Di ho ba? Blood cleansing, syempre ho ang ating dugo, 7 times delivery yan in an hour. But pagka ho marumi na ang liver, hindi na ho nakakasala, marumi na rin ho yung ating blood flow. Kumukulapol ho yan sa gilid ng ating arteries. Yan ho, kasi lusot na lang ho ng lusot yung cholesterol, triglyceride, uric acid. Nag-a-add up po yan sa atherosclerosis or plaque formation. Kumakapal ho yung gilid ng ugat, sumisikip ho, tumataas ang BP, plus kung marami na ho yung blood, sticky na ho yung blood. Sumikip na nga yung gilid, naging sticky pa yung circulation. So instead na 7 times delivery ho yan, ng oxygen and nutrition, yung ating dugo, hindi po. Baka ho 3 to 4 times lang yan nakakabalik. So therefore, madideprive ho with oxygen and nutrition lahat ho ng organs from head to toe. Naintindihan nyo po? That is how important detoxification and blood cleansing program is. Basic po yan. Para hong sasakyan, may change oil. So ang sasakyan, pag di nyo change oil every 3 months, di ho ba, kakatok ang makina niyan. So ganun din ho yung katawan. Pag hindi ho nagme-maintenance ng detox and blood cleansing, magkakasakit ho tayo. Domino effect na yan through cascades of different function ng ating different organs. Of course, vector scan, nauuna ho siyang mag-positive, wala pa kayong simptomas at wala pa ho kayong mga positive results sa lab test ninyo. So it catches the body before the onset of diseases. Nakaka-detect ho yan ng lahat ng mikrobyo, bacteria, virus, fungus, protozoans, and even parasites. Nakaka-detect din ho yan ng lahat ng chemicals and allergens na naipon ho natin inside the body since birth. Okay, wala na ho kayong makikitang machine na ganyan. And wala ho yung radiation. You can easily get the result. And ang result ho is, ang accuracy is more than 90%. And ang magbabasa ho, yung machine, hindi po ako. So hindi ho subjective sa opinion ng nagbabasa. Kasi ho, mismong machine ang magbabasa. Okay. So, very safe po siya kasi wala siyang radiation. Very accurate. Okay? High-dose vitamin C, ayan po, nakapagpapaganda, nakakapagpaputi, nakakapino ho ng skin, at lalakas po kayo. Bukod ho sa kanyang anti-microbial and anti-cancer property. Ginagamit na ho yan sa US in hospitals and pati ho yung mga nagkikimo, radiation therapy, pwede ho kayong mag-high dose. Hindi nyo na ho mararamdaman yung paglagas ng buhok, severe na panghihina at pagsusuka. And kung hindi pa naman ho kayo nakikimo and radiation, think twice. Pwede nyo hong piliin ang high-dose vitamin C. Subukan nyo ho kasi ho may anti-cancer property ho siya and wala ho siyang radiation. Meron ho pa tayong ibang protocol sa clinic aside from high-dose vitamin C when it comes to cancer. And we have other blood cleansing program aside from high-dose vitamin C, which is laser, ozone, and ultraviolet. So,
Kaya ho mataas ang cure rate natin sa clinic. Pag hindi pa naman ho kayo gumaling sa lahat ng blood cleansing program natin o lahat ng gadget po natin sa clinic, malamang ho hindi kayo nagpagamot or hindi ninyo tinapos ang treatment. Pero sa mga tumatapos ho ng treatment at nagpapagamot religiously, wala pong hindi gumagaling. Okay? Ang atin pong tatalakayin sa hapong ito ay tungkol po sa H. pylori. Ano ho ba yung H. pylori? Helicobacter pylori. Type po ito ng bacteria na nakaka-infect ho sa ating stomach lining. Common cause ho yan ng peptic ulcer and gastritis. So noon po, ang akala ho ng medical industry, so ang tao ho ay nagkaka-ulcer, gastritis dahil lang sa pagpapalipas ng gutom at pagkain po ng mga acidic foods, lalo na with an empty stomach. But simula ho ng 1980s, they found out that there is a bacteria, spiral, in form. Ang bacteria ho kasi merong cocci, pabilog, bacilli, pahabaho, parang bamboo, and spiral. Ayun ho, parang alambreng nakakoil. Si H. pylori ho belongs to spiral. Katulad ho ng sa leptospirosis and sa syphilis. Yan hong tatlong yan ang spiral in form, no? So unlike ho ng mga ibang bacteria, ayan, naiiba ho silang tatlo. Sino ho ang mga at risk for having H. pylori? More common ho ito in older age group, with childhood acquisition being significant risk factor. Older age group, pero of course mas risky ho yung nagkaroon na nung bata pa, sila ho yung parang nagkakaroon uli pag nag-adult na po sila. Yung mga lower socioeconomic status, including yung mga poor living condition, yung overcrowded ho at saka limited ang access sa healthcare. Yan ho ang may higher prevalence ng H. pylori infection. At ito hong factors na to can facilitate the transmission of the bacterium with communities. And also yung mga close contact individuals na infected ho ng H. pylori, of course, nakaka-increase ho yan ng risk of transmission. Yung may mga crowded living conditions such as those that are found sa mga institutions, prisons, communal settings, ayan. So, mas mabilis ho ang spread ng infection. Of course, sa may mga poor sanitation area wherein inadequate ang sanitation and hygiene practices, nakadadagdag din ho yan. So, yung wala hong access sa clean water and sanitation facilities, ayan. Geographic location, ang H. pylori ho, vary geographically. Mas higher ho ang prevalence niya observed in developing countries, especially ho sa mga regions with poor sanitation and hygiene standards. Siyempre ho, yung may mga family history ng H. pylori infection, mas high risk po sila. Mas increase ho ang genetic predisposition. Yung mga smoker, risk factor din po yan for H. pylori, and associated with increased severity of gastritis. Mas higher po ang risk nila na magkaroon ng peptic ulcer and even gastric cancer. Cancer ho sa stomach. At yung may mga comorbidities po na pasyente like stomach acidity, syempre ho mas prone yan. Yung may mga chronic gastritis, yung may mga GERD, yung may mga autoimmune gastritis, yan ho ang mga susceptible to H. pylori infection. Of course, yung mga gumagamit ho ng NSAID, pain reliever, non-steroidal anti-inflammatory drugs, tulad ho ng mga ibuprofen, aspirin, increase ho ang risk nila na magkaroon ng peptic ulcer formation and makaka-exacerbate ho yan ng H. pylori. Dietary factors, yung pagko-consume ho ng contaminated food or water, nakaka-increase ho ng risk ng having the infection. And yung mga pagkain ho mataas sa salt, maalat po, smoked, pickled food. So therefore, yung mga dried fish, yung mga maaalat po, nakaka-exacerbate ho yan ng gastric
inflammation, increases the risk of complication in infected individuals. Symptoms ay dyspepsia ho. Pain usually ho sa epigastric area para hong describe as indigestion or burning sensation. Abdominal pain, persistent or recurring abdominal pain. So masakit ho ang tiyan, particularly ho sa epigastric area. And nagwo-worsen ho after eating or with an empty stomach. Pag gutom ho kayo, masakit. Pag kumain naman din ho kayo ng marami, masakit din. So kailangan ho, pag meron kayong gastritis or peptic ulcer, kaunti lamang ho ang kainin ninyo. Kasi pag masyado hong na-stretch or nabigatan dahil nga ho may gasgas o may sugat, lalo hong sasakit. Magkaiba po yan sa pagkakain ninyo, you feel bloated. Iba naman ho yun, yung parang punong-puno. Bighay kayo ng bighay, iba po yun. Usually ho, yung ganun gallstone. Bato naman sa abdo yun or parasitism. So, pero ho ang ulcer, mas masakit pag gutom. Pag kumain naman ho kayo, basta konti lang ho ang kainin niyo, okay lang ho yun. Pero sumasakit din ho pag masyadong marami yung kinain ninyo kasi hindi ho kakayanin nung gasgas at sugat doon sa inyong stomach. Nausea and vomiting, ayan. Some people experience nausea, naduduwal ho, occasional hong pagsusuka. Loss of appetite, babawasan ho yung ganang kumain, early satiety feeling, madali hong mabusog kahit small amount lang yung kinakain. It is due to inflammation ng stomach lining. So, syempre pag walang gana, loss of appetite, meron hong unintended weight loss, namamayat po. Persistent symptoms such as dyspepsia, abdominal pain, and decreased appetite, ayan, can lead to unintentional weight loss over time. Hindi naman ho yung biglang weight loss, dahan-dahan din po. Chronic inflammation and discomfort associated ho with H. pylori, nakaka-contribute ho yan sa easy fatigability. So parang feeling ho mahina, laging walang sigla, laging walang lakas. Gastrointestinal bleeding, so syempre ho, pag severe cases ng H. pylori infection, it may lead to complications such as peptic bleeding ulcer. So, pwede hong mag-bleed. So, pagka ganun ho, nagkakaroon ng black tarry stool. May itim ho yung dumi. We call it melena. Anemia, of course, pagka meron hong chronic gastrointestinal bleeding, galing ho sa peptic ulcer, yung dahan-dahan hong pagdudugo, syempre over time, naiipon din ho yung kakulangan sa dugo. So, pwede hong magkaroon ng anemia ang pasyente. Pwede rin hong mauwi sa stomach cancer or MALT, mucosa associated lymphoid tissue or lymphoma. So, symptoms ho nito may include severe abdominal pain, persistent nausea and vomiting, unintended weight loss, hirap hong lumunok or signs of GI bleeding. No? Mode of transmission ho, oral transmission or fecal-oral transmission. So, paano ho ba yung oral-oral? Siyempre ho, pag through saliva. So, often due to close contact such as kissing, sharing utensils. So, kaya i-avoid nyo ho yung sharing utensils. Kasi hindi nyo alam kung may H. pylori, pwede ho kayong malagyan. Fecal-oral, ayun, yung galing ho sa madumi, so makokontaminate ho yung food and water. So, vehicle ho yun para ma-transfer ho yung H. pylori sa atin. Pag kinain natin yung contaminated food and water. Kaya ho, yung mga may poor sanitation and hygiene practices, ayan, nakaka-contribute ho yan sa spread ng H. pylori. And the treatment, so kadalasan ho, ang treatment dito, triple therapy or quadruple therapy. So, triple, tatlong antibiotic ho, such as clarithromycin, amoxicillin, and metronidazole. Quadruple therapy, yung tatluhong antibiotic niya yan, plus PPI or proton pump inhibitor. Alam niyo ho, sa clinical practice, medyo questionable ho itong antibiotic na to. Why? You need to kill the bacteria to kill H. pylori. But ang problema ho, di ho ba, ang may mga H. pylori ay yung may gastritis, yung may ulcer, yung may GERD, yung may dyspepsia.
Ito hong clarithromycin and metronidazole, isa ho ito sa mga antibiotic na may GI irritation. Kadalasan ho, hindi na-tolerate pasyente. Hindi ho natatapos yung antibiotics kasi hindi ho kaya, nasusuka ang pasyente. So, hindi ko ho alam bakit ganun ang regimen, no? Actually ho, sa amin, napapagaling namin ang pasyente kahit na ho, hindi ho triple therapy. Kasi nga ho, hindi na-tolerate itong clarithromycin and metronidazole. Actually, kahit clarithromycin itself lang hahapdi ho ang tiyan nyo. Metronidazole itself, mahapdi din po sa tiyan. Tapos pagsasama-samahin nyo ho yung tatlong yan, okay lang ho ang amoxicillin. So kasi nga ho, triple therapy So may ibang pamamaraan ho tayo para gamutin ang H. pylori. Ayun, so ngayon ho, ang pagkakaroon ng H. pylori, isa na ho yan sa reason kung bakit ang tao nagkakaroon ng gastritis, peptic ulcer. Hindi daw lamang ho sa pagpapalipas ng gutom at pagkain ng acidic foods with an empty stomach. Kung hindi, ayun, may bacterial component ho na kailangang patayin. But if you are always doing detoxification and blood cleansing program, ideally every 3 months, sa blood cleansing po natin, which is high-dose vitamin C, ozone, ultraviolet, laser, yung blue light ho ng laser, pamatay ho yan ng mikrobyo, hindi ho lulusot sa H. pylori dyan. Why? Hindi lamang ho bacterial infection ang napapatay ng ating blood cleansing, kung hindi pati virus, fungus, protozoans, and even parasite. So, hindi ho natin kailangan ang triple therapy, no? So, with the help of our blood cleansing. So, Ivy? Para dun po sa mga nais magtanong, mag-text po kayo sa 0922-875-2899. Welcome po muli sa Usapang KKK. Ako po si Ivy at kasama rin natin si Dr. Irene Lim. Tanong ni 9238. Good evening, Doc. Yung esomeprazole ba panggamot sa GERD? The answer is yes, no? Basta ho prazole, esomeprazole, omeprazole, pantoprazole, so lahat po yan, ang tawag dyan is proton pump inhibitor. So, ini-inhibit ho niyan ang ating GI system na mag-produce ng acid, no? Kaya lang, you cannot take it for so long. Yung 1 month ho, matagal na yun. Kasi ho, nakaka-impair yan ng calcium absorption. Mahirap na nga hong i-absorb ang calcium, tapos mai-impair pa ho yung absorption. Then, pangalawa, hindi ho pwedeng masyadong matagal na achlorhydria ang ating stomach. Kasi ho, talagang kailangan natin ng acid for digestion. Number 3, ang isa ho sa side effect, albaw medyo matagal-tagal, ilang weeks kayo naka proton pump inhibitor, pag stop nyo ho, may sudden gush of acid. Yun ho bang parang baha, bigla-bigla hong bubulusok ang sobrang dami ng acid. Time o unang araw ho na hininto ninyo ang mga proton pump inhibitor, no? So, sabayan nyo ho ng healthy diet. Siyempre, iwasan nyo ho yung mga ibang pagkain na nakakakos ho ng GERD. Na ayun na nga ho, mas maganda ho kung pumunta kayo sa clinic kasi nga ho, baka isa kayo sa pasyenteng may H. pylori, magagamot ho natin yan through blood cleansing. Kasi minsan, kung positive kayo for H. pylori, hanggang hindi ho nagagamot yun, hindi ho kayo gagaling. Paulit-ulit lang ho. Pag hinto nyo na naman ho sa esomeprazole, babalik na naman ho si GERD. No? Okay? So, walang tayong oras. Mangyari po lamang na kayo magpalista kung kayo ho'y magpapacheck up. So, Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati, Salamanca Street Corner, Kalayaan Avenue, Makati City. So, ang landmark ho natin is along Makati Avenue, yung corner General Luna Street. Everyday ho bukas ang clinic, pati na rin Saturday and Sunday, and even holiday. So bukas ho kami kahit sa mahal na araw. Pero kailangan pa rin hong magpalista ho kayo. Wag ho walk-in, no? So samantalahin nyo ho habang ibinalik po namin for a short period of time ang atin hong free check-up, free urine and sugar testing, free colon cleansing if you have some referral. Hanggang March 31 po, so Easter Sunday, free ho ang check-up. So magpalista na ho, lalo na yung mga hindi ho naka-about last time, na panay ho ang text at tawag, no? So
this is your second chance, no? Magpalista na ho ng check-up, no? Kasi ho, limited lang ho ang natatanggap naming slot per day. Hindi ho namin kaya yung sobrang dami sa isang araw, no? So, at of course, yung atin hong anti-aging soap. So, available na po sa Shopee. Look for IV, anti-aging, and whitening soap po is already out in the market. So, very effective po. Ang anti-aging soap po, nakakabawas po ng wrinkles, nakakabanat ng skin, nakaka-lift din po ng skin. Of course, you will look younger. And whitening soap po, very effective. Sa isang gamit lang po, kahit hindi nyo i-stay, malaki ho ang difference if you compare it to the other arm, and hindi ho siya nakaka-dry ng skin, no? So, lagi hong lamang ang mas maputi. Tandaan nyo ho yan, add-on yan or plus factor ho yan sa tao, no? So, anti-aging soap and whitening soap, makiagaw na po kayo. At ayun po, habang po kami ay may stock, no? So, paki-like, share, and subscribe po. I-type nyo lang mga Dr. Irene Lim, both sa YouTube and sa Facebook. Ivy? Please like us on Facebook. Ang account po natin, Klinika Medica 101. Maraming salamat mga kapanalig sa pakikinig sa amin sa hapong ito. Abangan niyo po muli kami bukas, alas 4 hanggang alas 4:30 ng hapon sa programang Usapang KKK. Kasama natin si Dr. Irene Lim. Ako po si Ivy at sa inyong katotohanan. Salamat po.